prayer ay ang pagkakaloob po ni Sister Tess de la Peña. Ayan po, bago ko po ibigay sa ating pong opening prayer, batiin ko muna po ang mga tao po nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po. Sa aking pong screen, nandyan po ang ating news, si Ate Annie Barrios, and of course, si Nanay Lucy Dungo, at ang ating pong Binibining Pilipinas 1995, si Ate Anisita Katoliko, and of course, si Sister Ampi, Sister Ampi Garcia, wag ka na pong reklamo ate. At ang ating pong si Daddy Rob Somoso. Hello po, Daddy Rob. And of course, andyan din po si Ate Edna Montahermoso. Andyan din po si Sister Ems Kadika at si Brother Fillmore Enriquez. Ayan po. At of course, andyan din po si Ma'am Shinene, andyan din po si Popshi, at nandyan po sa likod nila ang ating pong speaker ngayong gabi, ngayong tanghali na to, walang iba si Ma'am Ardel Sarmiento. And of course, nandyan din po si Sister Jenny Valdez. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Sis Ems Kalika. Mga kapatid, sa ating pong pagsisimula, tayo po ay manalangin. Mahabagin naming mahal na Panginoon, Diyos Ama namin, na nasa langit, kami po ay muling dumudulog at nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na harapan, Panginoon, sapagkat iningatan mo po kami ng buong sanglinggo ng weekends, Lord, at kami ay nakapagsamba ng araw ng Sabat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, at narito na muli, dinala mo kaming muli sa araw na ito, sa aming platform, upang kami, Panginoon, ay patuloy na mag-aral, patuloy na magbasa, patuloy na makinig, Panginoon, ng iyong mga mensahe. Mahal na Panginoon, narito po ako, ang aming mga kapatiran, kami po ay dumudulog at hinihingi po namin, nilinisin mo po ang aming mga puso at isip. At upang maging karapat dapat, Panginoon, sa pakikinig sa araw na ito. At Panginoon, patawarin mo po kami sa marami naming pagkukulang at pagkakasala, Ama, upang kami, Panginoon, ay maging karapat dapat sa pagdulog na ito. Maraming salamat po, Ama. Amin pong inilalapit sa araw na ito ang aming mahal na kapatid na pinadala mo, ang aming Ma'am Ardel, upang siya, Panginoon, ang magbahagi ng mensahe na iyong ipinapagkakalob sa amin sa araw na ito. Maaari po ba, Panginoong, siya ay lukubin ng banal na Espiritu upang ang lahat ng aming maririnig, Panginoon, ay pawang manggagaling sa iyong mahal naming Ama. Punasan mo po ang kanyang mga labi upang, Panginoon, ang lahat ng karapat-dapat naming malaman at ang pabalita, ang mensahe, Panginoon, ng buhay ng Haring Ahab ay aming, Panginoong, marinig at mapag-aralan at maging sandata rin namin, Panginoon, anumang aral ang aming makuha sa araw na ito. Maraming salamat. Ikaw na po ang bahala sa aming Ma'am Ardel. At gayon din po sa amin na makikinig. Tulungan mo po ang mga kapatiran namin na wala pa rito sa aming platform. Sana po, Panginoon, ay makahabol sila upang, Panginoon, ay makabahagi din sila sa mensahe ng araw na ito. Ingatan mo po sa mga oras na ito ang mga kamay ni Papshi sa kanyang pagmamaneho pa uwi. At gayon din po ang kanyang mga sakay, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pagdadala mo sa amin sa araw na ito, na kami uumpisahan muli namin ang aming linggo ng pag-aaral. Maraming salamat, Ama ko, at tulungan mo po at basbasan ang mga magsisiganap sa araw na ito. Sister MJ, sa kanyang pangunguna. Gayon din po ang aming Sister Ampi na magdadala ng makalangit na awit ng paninimula ng aming programa. Gayon din po, Panginoon, lalo tigit basbasan mo po ang aming mensahera, at gayon din po, Panginoon, ang magdadala ng appeal song, si Ma'am Shi, pagkalooban po ng makalangit na boses, Panginoon.
at malaanghel na tinig tulad po din gayon din po si Sister Ampi. Ama, gayon din po inilalapit namin ang nagdadala sa iyong banal na luklukan mamaya sa aming intercessory prayer, ang aming mahal na Ma'am Tess. Kayo po, Ama, ang magkokontrol. Ang banal na espiritu ang magkokontrol ng bawat puso namin. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat po ng ito'y aming sinasamot dinadalangin sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Ems. At ibigay na po natin sa ating pong musical offering, Sister Ampi Garcia. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, numbers on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago ko po ibigay sa ating pong speaker ngayong tanghali ngayong gabi na to, batiin ko muna po yung mga humabol. Andiyan po si Sister MK. Andiyan din po si Ate Nida Cruz. Ayan. At meron pa po ba ako nakalimutan? Kung wala na po, sa pagpapatuloy po ng ating pagtitipon, isang malaking karangalan po nating ipakilala ang ating pong speaker para sa araw na to. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Ardel Sarmiento, isang lingkod ng Diyos na handang magbahagi ng karunungan at inspirasyon mula sa salita ng Panginoon. Ang ating tema ay King of Kings, isang paalala na sa kabila ng lahat ng hari at kapangyarihan sa mundo, iisa lang ang tunay na hari na may hawak ng lahat, ang ating Panginoong Diyos. At sa kanyang pagbabahagi ngayong araw, tatalakayin niya ang kwento ni Haring Ahab, isang paalala tungkol sa kinaan ng tao sa harap ng kapangyarihan at kung paano tayo manatiling tapat sa Diyos kahit may tukso, impluwensya at maling direksyon sa buhay. Kaya naman ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan habang tayo ay nakikinig sa mensaheng puno ng aral, babala at gabay mula sa salita ng Diyos. At yan po, bigay na po natin ngayon kay Ma'am Ardel. Ma'am, nasa inyo na po ang buong pagkakataon.
Diyan na po ba si Ma'am Ardel? Yes po, andyan natin. Okay. Mag-out muna ako kasi mainit na to eh. Inaayos lang ang kanyang laptop. Kararating lang namin. Okay. Magandang tanghali, gabi, umaga sa inyo pong lahat. Good evening. Okay lang po ba tayo? Yes, ma'am. Yes. Okay. So actually, mapuli ilaw ni Bestie dito sa kanyang kwarto. Hindi ko to kwarto. I mean, kwarto na yan? O dagdagan ng paliwanag? Hindi ko alam. Okay, so actually tayo po ay nasa ending part na ng ating pong series about kings, right? Sino po sa inyo ang nakakaalala ng mga lessons na ating pong tinalakay mula sa mga hari na ating pong pinag-aralan? Sana po kayo ay nakakaalala. Okay? Ano ba yan? Okay, so ngayon po, ang ating pong tatalakayin ay si King Ahab. Okay? So sino po sa inyo ang hindi nakakakilala kay King Ahab? Ha? Taas po ang kamay o reaction button. Meron po ba? Palagay ko po'y wala sapagkat ito pong si King Ahab ay sikat din na hari. Tama po ba? Isa siyang sikat na hari, ngunit hindi siya sikat dahil sa kanyang kabutihan o pagiging righteous king. Ngunit siya po ay sikat dahil siya po ay nabuhay at naging hari at nagkaroon siya nanguna siya sa pag-collapse ng kanyang kaharian. So, in a negative way. Okay? So, ang title po na akin ay, hindi ko po na-prepare ang ating, dahil maghapon po kaming kung saan nanggaling. So, anyway, ang ating pong pinakang title dito sa ating kay King Ahab ay, King Ahab, when compromise leads to collapse. Diba? Si King Ahab, ang ehemplo o siya ang pinakang pattern ng buhay niya ay yung pagkakompormiso o ibig sabihin nun ay bending changing the principles. Pinagpalit niya ang pagiging matuwid at matatag sa kanyang paniniwala o prinsipyo at nag-lead po ito sa collapse. Hindi po natin gustong ma-collapse, mga kapatid. Pero yan po ang ating hari na si King Ahab. At ito pong ating pong istorya o ang buhay ni King Ahab ay makukuha sa 1 Kings chapter 16 hanggang 22. Okay? So ngayon po, ating pong hihimay-himayin ang buhay ni Haring Ahab. Siya po ay isa sa most powerful yet spiritually compromised kings of Israel. Hindi naman po siya nag-iisa. And uncover lessons that still apply for you and me today. Yan. So, sino po si King Ahab? King Ahab is the 7th king, ikapitong hari po siya ng Israel. At siya po ay anak ni Omri. So, yung last week na pag-aralan din po natin ay itong si Haring Omri na kumbagay naghari ng matagal. Siya po'y anak ni Haring Omri.
At siya po ay nag-reign o nanguna at ng kanyang during the time of prosperity, maganda, masagana ang kingdom na iyon nung panahon na yon. At siya po ay mayroong asawa. At ang kanyang asawa ay of course kilala nyo rin, ano? Si Queen Jezebel. Ang sabi po doon sa 1 Kings 16-30, Ahab did more evil than all before him. So, tatakluban po natin lahat ng mga nakaraang mga hari na napag-aralan natin. Kung bagaman, kung may compare po natin, ang sabi sa Bible ay, he did more evil than anybody else. Wow. Okay? So, Ahab, si King Ahab po ay may malakas na influence o impluensya sapagkat siya po ay hari, ano? And then, siya po ay mayroong pera. Ayan, ano? And, of course, he had all the opportunity, ngunit pinili po niya na ano? Na manguna sa pagbagsak o pagsira ng espiritualidad na kalagayan ng mga bayang o ng mga miyembro ng bayang Israel. Nakakalungkot po, ano? So, yan po ang ating hari. Ngayon, ang lesson number 1 natin. Ang sabi dito, wrong relationships can corrupt you. Yan. Anong relasyon itong pinag-uusapan natin sa buhay ni King Ahab? Ito po ay ang relasyon ni King Ahab sa kanyang asawa na sino? Na si Jezebel. Bakit? Ito pong si Jezebel ay kilala na isang Baal worshipper. Ano ibig sabihin? Hindi po siya sumasamba sa tunay na Diyos, kundi siya po ay sumasamba kay Baal, sa isang Diyos-Diyosan. At pinopromote po nito, pinromote nilang mag-asawa, ang idol worship sa Israel. Yan po yung matatagpuan sa 1 Kings chapter 16 verse 31. Kung kaya, mag-ingat po tayo sa relasyon na ating gagawin sapagkat the relationship, kung sino yung laging kasama, will corrupt you and me. Yan. So, ang key thought po doon, sino ang gusto nating who you align with, can shape your destiny. Kung sino po yung lagi nyo kasama, kaya nga sabi po sa mga kabataan at mga anak natin, sabi doon ay, show me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Sabi doon. So, who you align with, kung sino daw po yung inyong pinakikisamahan o yung inyong sinusundan, I can shape your destiny, mga kapatid. So, anong application po sa atin ngayon? So, lesson number 1 natin, ang application sa atin ngayon is that choose relationships that strengthen your faith. Kaya napakahalaga ang may prayer warrior makisama sa mga kapananampalataya, sa mga nagpapalakas ng inyong mga pananampalataya ng ating paniniwala sa Diyos, sapagkat yung mga relationship na ganon ang nagpapatibay sa ating pananampalataya at paglalakbay bilang Kristiyano. At be careful with influences that normalize the sin. Ganyan po yun eh. Siguro nung una, sabi ni King Ahab, mali naman talaga, hindi naman dapat talagang magsamba sa Diyos-Diyosan. But, because he was not careful sa impluensya ng kanyang asawa, yung mali ay parang naging normal na lang na kasalanan. So, okay na rin. Yan. So, yun po ang nangyari doon. So, yan ang lesson number 1. Wrong relationships can corrupt you. Yan ang lesson number 1 sa buhay ni King Ahab. Lesson number 2. Compromise leads to idolatry.
Ayun. Ano pong ibig sabihin ng compromise? Tinatanong ko si Bestie kanina kung anong Tagalog sa compromise. Ang compromise po kasi ay yung bagang pagtanggap ng mali or na parang ikinompormiso mo na yung prinsipyo mo. Sinusuko mo yung iyong paniniwala na tama sana, ano? Dahil kaso ikinompromise mo, ano? So ipinagpapalit, ano? Compromise leads to idolatry, mga kapatid, ang nangyari sa buhay ni King Ahab. Sabi doon sa 1 Kings 16:32 and 33, ano? Akalain nyo yun, mga kapatid? Nagtayo pa siya talaga ng templo ni Baal. Aba, kita nyo na yan? And it led the nation away from God. Dahil doon, spiritual compromise does not stay small. Parang maliit lang kasi. Sige na nga, okay na naman, dito lang naman, okay lang naman na sige, siya na lang ang nasimba sa church, Adventist. Yan ay siya, hindi na lang at magsamba na lang siya sa Diyos-Diyosan niya. Noong una, maliit. Abay, nung tuloy-tuloy na, nag-demand na si Jezebel na magkaroon na rin ng templo para sa kanyang Baal, hindi na siya nakahindi, mga kapatid. Ganun ang nangyari diyan. Kaya pati na yung mga bayang Israel ay na-compromise at na-impluwensyahan na sumamba na rin. Saan? Sa Diyos-Diyosan. Yan po ang malungkot, ano? Kaya ang sabi dito, spiritual compromise po kasi pagka ibinigay natin yan, kunwari ay inch lang or centimeter, hindi pala po yun nananatiling maliit. Yun po pala ay palaki ng palaki. Sabi nga doon sa aking isang quotation, do not or make sure that you don't give an inch to Satan or else he will be the ruler. Ayan. Ganyan po ang nangyari sa kanya. So, maliit nung simula, ngunit lumaki ng lumaki. Kaya ang aplikasyon sa atin, lesson number 2, guard your convictions. Yung inyo pong paniniwala at mga prinsipyo na inyong napag-aralan at tinanggap sa aral ng ating Panginoon, gwardyahan natin. Ano? Yung wag nating hayaan na ito ay unti-unting madala at mawala at ma-water down, no? Yung mga standard natin. Small compromises lead to bigger falls. Yung mabalaking pagbagsak po yan. So, ganyan ang nangyari sa bayang Israel sa panahon ni King Ahab. Compromise leads to idolatry. Pangatlo, God still pursues the wayward. Nasaan ba ang Panginoon nang ito'y nangyayari sa bayang Israel habang itong si King Ahab ay nagkakagani-ganito at nagkakawindang-windang na sa kanyang pangunguna sa bayang Israel? Ano? Ang sabi dito, lesson number 3, God still pursues the wayward. Ang Diyos ay patuloy pa ring humahabol, inaakay, sinusubaybayan, ang alin? Ang mga nawawalang tupa. Ayan, di ba naalala nyo sa isang parable, iniwan niya ang 99 at kanyang sinundan ng alin ng isang tupang nawawala at kanyang kinuha. Ganyan po talaga ang karakter ng ating Panginoon. So during Ahab's time, ganon din po. Sa pamamagitan ng paanong hinabol at tinawagan pa rin at inabot ng Diyos si King Ahab? Sa pamamagitan po ni Elijah, kung maaalala po natin. Prophet Elijah confronted King Ahab. Naalala niyo po?
nung tagtuyot na yan sa 1 Kings chapter 17 and 18. Nung nagkaroon ng drought, winarningan niya, sabi niya, mahal na hari, ang Panginoon ay hindi natutuwa at hindi nalulugod. Kung kaya't magkakaroon ng tagtuyot sa bayang ito. Ano? Yan. Kaya sabi po doon, even kahit na nagre-rebelde ang bayang Israel noon sa panahon ni King Ahab, God sends warnings. Sa pamamagitan ng mga propeta, mga mensahero, kagaya ni Elijah sa panahon ni King Ahab. So napakagandang katotohanan noon. Hindi ibig sabihin na si King Ahab ay nag-lead na sa rebellion ng bayang Israel, na nawala na sa picture ang Diyos. No, he did not. He still warned the people sa pamagitan ni Prophet Elijah. Kaya, ang aplikasyon sa atin dito, ang sabi doon, key thought is that even in rebellion, God sends warning. Anong aplikasyon sa atin? Mga kapatid, mga ka-prayer warriors, trials may be God calling us back. Diba? Yung tagtuyot na ibinigay ng Diyos sa bayang Israel noon, yun ay warning na kay King Ahab. Tayo rin, baka tayo po ay nasa tagtuyot na panahon, taghirap, yung mga pagsubok na yan, maaring ito ay panawagan sa atin ng Panginoon upang tayo bumalik sa Kanya. Ayan. Kaya ang sabi doon, huwag nating ipagwalang bahala ang mga spiritual wake-up calls na yan. Yung pong mga panawagan ng Panginoon, mga warnings ng ating Panginoon, yung mga trials and challenges, huwag daw po natin niyang ipawalang bahala or do not ignore it. But maybe ask yourself, baka ito na yung warning at panawagan ng Diyos sa akin. Kagaya din naman ng ginawa ng Diyos kay King Ahab sa pamamagitan ni Prophet Elijah. Natatandaan niyo po, 3 lesson na yon. Pang-apat, half-hearted repentance is not enough. Nako, mga kapatid. Minsan ay tayo ay nagsisisi sa ating mga ginawa sapagkat nakikita natin na taghirap na, tagtuyot na. Parang ganyan po si Ahab, Siya po ay nagpakita ng pagpapakumbaba. Ngunit anong klase na pagpapakumbaba? Ang sabi po dito sa 1 Kings 21, 27 to 29. Tingnan po ninyo. Ahab shows temporary humility. Pwede pala yun. Pansamantala lang dahil nadadala, dahil naghihirap, dahil nagtagtuyot at walang makain. Taghirap. Kaya, sumunod ng bahagya. Ayan. Nagpakumbaba. Ang sabi doon ay, feeling sorry is not the same as true change. Para bang, ay naku, mali nga ako. Nagsisi nga. Pero hindi naman nagbago ang kanyang landas. Parang kagaya din po ni Judas. Nagsisi rin. Sabi ay, patawarin niyo po ako. Ako po talaga nagkamali. Hindi ko po dapat ibinenta ang pagkatao si Jesus. Ngunit, hindi naman nabago ang kanyang puso. Sa halip na lumapit kay Kristo, ay lalo siyang nagpakalayo at nahiya at nagpakamatay. Yun ang tinatawag na feeling sorry, but not the same as true change. So, kay King Ahab, temporary humility, mga kapatid. So, ang sabi po doon, ang tunay na pagsisisi ay, nagtuturo at naghahatid saan? Sa pagbabagong buhay.
Ayun. Yung nag-iiba ang iyong pananaw, nag-iiba ang iyong pag-turnabout mo talaga kay Kristo at pagsunod ang iyong gagawin. Yun po ang true repentance. Ano? At babalik ka kay Kristo dahil ikay lumayo. Oh. Ay di po ba ang mga bayang Israel na ito, lumayo na sila dahil sila ang sumasamba nila ay si Baal eh. Oh. Di po ba? Dapat sila ay bumalik. Sabi ni King Ahab, dapat si King Ahab ay bumalik ka sa Diyos sa pagsamba. Ngunit ito ay hindi totoong nangyari. Half-hearted repentance. Ano? So don't just feel convicted. Okay? But be converted. Ayan. Kumbinsido ka eh. Tama eh. Ano? Tama yung aral. Pero hindi ka na-convert ang puso. Ano? Kumbinsido ang isip mo na tama ang aral. Pero yung puso mo, ayaw mo pa rin sumunod. Hindi na-convert, mga kapatid. Yan ang iingatan natin. Sapagkat yan ang hindi natutunan ni King Ahab na ngayon ay itinuturo sa atin. Yan. Next! Influence misused brings down destruction. Nako, yung po palang impluensya na ginamit sa maling paraan, ay nako, magbibigay lamang yun ng kapahamakan. Ang sabi doon, pinabayaan or inalaw ni King Ahab si Jezebel na patayin si Nabot. Na andito po yun sa 1 Kings 21 verse 1 to 16. Kita nyo yan? Pinahinayaan niya na ang asawa niya ay patayin si Naboth. Oh, tama ba'y gayon? Ay bilang leader ka. So sabi po dito, leadership without integrity harms others. Naku, mahirap po yung nangunguna ay wala naman tamang integridad o tamang values. Ibig sabihin, ang kanya pong value, ang prinsipyo ay paiba-iba. Tama, mali, may tinatago. Hindi siya true and true. Hindi siya parang sibuyas. Ang sibuyas po, alam niyo sibuyas, marami siyang, di ba? Yung balat, no? Ang sibuyas, simula doon, pag binaltanan ninyo, yung skin ng sibuyas, simula doon sa hanggang sa looban, ay pare-parehas na skin ng sibuyas. Ano? Ganun dapat ang Kristiyano. Kung ang atin puso, ang tunay na pusong na convert na may Kristo, ay kahit anong mangyari, pagbalik-baliktarin mo man, nasa church man yan, nasa bahay man yan, nasa kung saan man yan, parehas ang prinsipyo. Yun ang sinasabi. Ay ito pong si King Ahab, ay ang kanyang influence ay ginamit niya, minsan ay siguro, ay malaki ang kikitain natin dito. O ay di sige, wag na tayo magtapat masyado dito. Ay, ito sige, masasaya ang aking asawa yata dito, kaya pagbigyan na. Ayan. Ganyan ang nangyari sa kanyang leadership. Walang integridad. And it harms others. So ano pong application sa atin yan? Gamitin daw po natin ang influence natin to uplift, not oppress. Yan. So encourage, brothers and sisters, at hindi yung tayo ang nagpuput down ng ating kapwa Kristiyano na naghihirap at nagdadahop. Ano? And ano pa? Silence in wrongdoing is participation. Yan. Mahirap yan. Alam niyo, maraming katwiran ng mga Kristiyano ngayon. Ay, ayoko pong makialam dyan kasi, or ayoko mag-comment dyan, or ayoko magsabi kasi matahimik na lang ako kasi gusto ko ay peace. Ganon. So, ang sabi pala dito, silence in wrongdoing. Alam mo nang mali eh. Oo. Ay participation mo din pala yun.
Yan, mga kapatid. So, choice mo na maging quiet, akala mo hindi ka kasali. Being silent pala in wrongdoing is still participation. Naku, yan. Okay, so kunwari hindi alam ni King Ahab yon at ano, pero, di ba, hinayaan niya pong mangyari yon. Lesson number 6. Rejecting truth leads to deception. Nako, mga kapatid. Kapag hindi pala natin tinanggap, at itong nangyari kay King Ahab, anong ginawa? Mayroong propeta na pinadala ang Panginoon kay King Ahab. 1 Kings chapter 22 verse 8. Alam nyo, hindi pinansin, inignore ni King Ahab si Micaiah, si Prophet Micaiah. Okay? So, ang sabi po doon, ayaw niya nang tanggapin ang mensahero ng Diyos. Ako, delikado po yan. So, ang ginawa ni King Ahab, hindi niya pinansin, inignore niya ito. Ang sabi po dito, ang mga tao na ang sabi dito, who reject truth. Yung ayaw tumanggap ng katotohanan ay maniniwala sa mga kasinungalingan. Aba, nako. Mabigat, ano? Ang sabi po dito, ang mga tao po daw pala na tumatanggi sa pagtanggap ng katotohanan ay maniniwala sa kasinungalingan. Nako, kasi dalawa nga lang naman yun eh. Truth or lies. Di ba? So, ang application po sa atin, sa lesson na ito, atin daw pong saliksikin ang alin? Ang katotohanan. Even when it is not comfortable. Yeah. Atin daw pong diligently sikapin na hanapin ang katotohanan kahit na po ito ay mangangahulugan ng discomfort, ng hindi magandang pakiramdam. Kasi yun po ang tama eh. Ano? At ang sunod, don't surround yourself with only positive voices. Kita nyo yan? Huwag daw lamang kayong magkaroon ng yung makikinig, ang pakikinggan nyo lamang ay yung pleasing to your ears. Yan ang ibig pong sabihin nun. Yung positive voices, minsan alam po, pagka hindi maganda sa ating pandinig, ayaw nating pakinggan. Kasi ang katotohanan po talaga, kalimitan ay masakit. Kapag ang attitude po natin ay medyo, alam nyo yun, may pagka-ego, may pride in our hearts, ayaw natin pakinggan yun because we believe that what we know is right and better. Pero ang sabi po doon, don't surround yourself with only positive voices. Magpasalamat po tayo na mayroong saway. Magpasalamat po tayo na may counsel. Yan po pala. Dahil rejecting truth leads to what? To deception. Nako, at ang huling aral na ibinigay sa atin sa buhay ni King Ahab ay ito. You cannot outsmart God. Alam niyo itong si King Ahab. Hindi lang parang ang alam niya matalino na siya. Okay? So may ginawa siya para siya ay kumbaga man ay nag-disguise po siya Nagkunwari siya. Nagsuot siya ng kasuotan para hindi siya makikilala na siya ay si King Ahab. Kita nyo? Sa isang battle, ito po'y matatagpuan sa 1 Kings 22 verses 34 to 38. Ano pong nangyari sa kanya? Sa kanya pong pagtago, okay? Pagbabalat kayo, okay? Para hindi po siya makilala sa isang battle, okay? Siya po, alam nyo, he was still,
he was still struck and killed. Yun po dun po natapos ang buhay ni King Ahab. Sino po ba naman ang makakatago sa Diyos? Tama? Okay. Baka sa isip po natin, minsan kagaya na rin tayo ni King Ahab na aakalain natin na, ay, makakapagtago tayo, hindi naman malalaman ni brother, ni sister. Hindi naman malalaman yan doon sa church, gawa ng hindi naman, ganon. So, ganyan ang ginawa niya, nag-disguise po siya. But remember, you cannot outsmart God. Sabi doon, God's judgment cannot be avoided. Ang hatol ng Panginoon, kailanman hindi pala natin maiiwasan. Alam niyo po yung mga consequences sa buhay natin? Alam niyo po yon. Para daw po yung anino natin, ano? Yung anino po natin, pwede nating takbuhan, pwede nating parang ganon, but we cannot separate from it. Hindi pwede nating layuan. Okay? Sunod pa rin ng sunod sa atin ang anino. Kung kaya, ang sabi po, excuse me po, ang sabi doon, God's judgment cannot be avoided. Kagaya din po ng mga consequences at mga results ng ating wrongdoings. Excuse me. So, ang sabi po doon, we are accountable for our choices. Tayo po ang mayroong responsibilidad, ang accountable sa mga choices natin. Excuse me. And God sees beyond our appearances. We may change our appearance physically o yung ating pong mga behavior, kunwari, no? But God knows and sees our hearts. Okay? So, ayan po ang ating mga lesson mula sa buhay ni King Ahab. Compromise is dangerous. Influence matters. And God is patient, but just pa rin po, mga kapatid. Ang Diyos natin ay may mapagpasensya at mapagpatawad. Ngunit siya pa rin ay just, matuwid. So, true repentance is essential o kailangan po na magsisi tayo sa ating mga pagkakamali. Nakakalungkot pong sabihin ko sa inyo na si King Ahab ay yun ang naging ending ng kanyang buhay. Okay? So, hindi na po siya nagkaroon ng pagkakataon na makabawi sa kanyang mga ginawa sa bayang Israel at to redeem himself as the king. Wala na po, nag-end po doon. That's how he died. So, ang ating pong closing verse ay matatagpuan sa Joshua chapter 24:15. Choose you this day whom you will serve. Alam niyo po, pinili ni Ahab na mag-compromise at ilid ang bayang Israel sa pagkabagsak ng kanilang mga spiritual at rebellion. Ngunit ikaw at ako ngayon ay tinatawagan ng Panginoon na huwag tularan iyon, kundi tayo'y tinatawagan na maging tapat sa Kanya, na maglingkod sa Kanya, na patuloy na ang Diyos ang ating maging gabay, ang Diyos ang siya nating paglingkuran, at maging tapat tayo sa Kanyang mga aral, sa Kanyang mga panawagan sa atin, upang ang buhay natin ay maging handa sa Kanyang pagdating na malapit na. Marami pong salamat at magandang araw, tanghali at gabi sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Thank you so much po. Thank you, Bestie. Okay, Ma'am Shi, it's your turn po for appeal song. Okay.
Nauubo pa ako. Sa magulong buhay ko, ikaw ay nariyan, nagpapawi sa pusong luhaan. Hawak mong mahigpit, kamay kong sugatan, inaalala yan mong tunay. Ikaw ang liwanag, matapos ang ulan, ikaw ang siyang umaga sa gabing nagdaan. Ikaw ang una at ang katapusan at maghahari kailanman. Ikaw ang kaibigan ko, Panginoong Hesus. Tumalikod man ang lahat, ikaw ay nariyan. Hindi mo iiwan, malakas man ang ulan. Sa bawat sandali, kapiling ka. Alam kong di ako karapat dapat, dahil sala ko'y sa iyo'y sumugat. Ngunit minahal mo't biniyayaan ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang kaibigan ko, Panginoong Hesus. Tumalikod man ang lahat, ikaw ay nariyan. Hindi mo iiwan, malakas man ang ulan. Sa bawat sandali, kapiling ka. Ikaw ang kaibigan ko, Panginoong Hesus. Tumalikod man ang lahat, ikaw ay nariyan. Hindi mo iiwan, malakas man ang ulan. Sa bawat sandali, kapiling ka. Sa bawat sandali, kapiling ka. Thank you. Amen. Ann, sa iyong kanta. Amen. Salamat po sa magandang mensahe ng awit, Ma'am Ardel, for our closing prayer. Tayo po'y manalangin. Our gracious, kind Heavenly Father, Lord God, we praise you and thank you so much for this opportunity to come together to worship you and to be reminded of how great you are and how patient you are to each and every one of us, and that we learn from the life of King Ahab, the man that you used to help us learn lesson that we need to have in this life as we continue to prepare ourselves for your coming. Panginoon, tulungan kami na ang mga aral at mga prinsipyo na inyong ibinigay sa amin ay aming panghawakang matibay at ang impluwensya at ang mga pangunguna at paglilingkod na aming gagawin at ginagawa habang naghihintay sa inyo ay maging matapat kami na maglingkod ng maayos sa aming mga puso at upang ang inyong karakter ang siyang makita at kami ay maging isang ilawan at maggabay kami sa iba pang mga kaluluwa na makilala kayo at maging handa sa inyo ring pagdating. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagbibigay ng paalala sa amin na kayo ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok at lahat-lahat na ay kayo ang mananatiling nandyan na aming saklolo sa lahat ng kabagabagan. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Ayan, thank you so much, Ma'am Ardel. Welcome ko po yung ating mga pumasok during discussion. Sister Nida Cruz, Ate Edna, Sister MK, Sister Wilma, Sister Rose Leonor, Ate Langging, si Ate Dan, Sister Rosen, si Ate MC, then si Annalyn Pines, Ate Neng, and Sister Minda. Welcome po. And thank you so much po sa mga nasa live.